Bata pa lang ako, mahilig na akong makinig sa mga kwento ng matatanda tungkol sa multo at kababalaghan. Pero sa totoo lang, hindi ako naniniwala noon. Hanggang sa isang gabi, sa sementeryo mismo, naranasan ko ang isang hindi ko makakalimutang takot sa buhay ko. Ako nga pala si Marlon, 28 years old at taga Cavite. Hindi ko talaga ugali na mag-isa sa sementeryo. Pero nung gabing yun, wala akong choice. Galing akong probinsya para dumalaw sa puntod ng lolo ko. Late na kasi akong nakarating, kaya mag-aalas 8 na ng gabi nang makapasok ako sa sementeryo. Tahimik na tahimik, tanging lagaslas lang ng dahon at huni ng kuliglig ang maririnig. May dala akong kandila at lighter, at syempre yosi. Iniisip ko kasi baka hindi na ako makabalik dito sa mga susunod na buwan, kaya sinulit ko na. Habang nakaupo ako, nakasandal sa mismong lapida ni lolo, humihit-hit ako ng yosi at nakatitig lang sa mga malalayo pang puntod. Mga 5 minuto pa lang, napansin ko na parang may dumaan sa bandang kanan ko. Walang ingay ng yapak pero kita ko sa gilid ng mata ko yung puting anino na parang nakalutang. Akala ko nung una, ilaw lang mula sa malapit na poste. Pero nung lumingon ako, wala na. Tuloy lang ako sa pagyosi. Pero ayun na, may narinig akong mahina, parang pagbulong. Huwag ka nang tatayo. Kinilabutan ako. Hindi boses ng lalaki, hindi rin babae. Parang malamig na hangin na dumaan sa tenga ko. Tumingin ako sa paligid. Wala. Nagpasya na akong tumayo para umalis. Pero bigla ko napansin na yung paligid ko parang nag-iba. Yung mga puntod na nasa gilid ko kanina, iba na, mas luma, mas sirang-sira at may mga lapida na parang wala sa tamang ayos. Parang ibang bahagi ng sementeryo na hindi ko kabisado. Doon ko napansin may mga tao sa di kalayuan, pero hindi sila gumagalaw. Nakapila sila, nakatayo lang at lahat ay nakatingin sa direksyon ko. Hindi ko maaninag ang mukha nila kasi natatakpan ng anino. May dala silang kandila, pero imbis na maliwanag, kulay dilaw-berde ang apoy. Nagsimula akong maglakad palayo, pero habang gumagalaw ako, parang mas lalo silang lumalapit kahit hindi sila humahakbang. Pilit kong binilisan ang lakad ko hanggang sa halos tumakbo na ako. Pero yung paligid, paikot lang. Nakikita ko ulit at ulit yung puntod ni lolo, pero iba na ang pangalan sa lapida. Paglingon ko, isang lalaking sobrang payat, parang kalansay na, nakabarong na kupas at nakangiti ng sobrang lapit sa mukha ko. Mabaho ang hininga, parang bulok na karne. Pagmulat ng mata ko, nasa harap na ako ng gate ng sementeryo. Hawak ko pa rin yung yosi, pero ubos na at sobrang lamig na ng paligid kahit mainit ang gabi. Wala na ang mga taong nakapila. Wala na rin yung puntod ni lolo sa paningin ko. At doon ko na-realize, hindi ko alam kung paano ako nakalabas. Pero nakauwi naman ako ng maayos. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Junel, 26 years old. Isang forester na madalas mag-survey sa mga liblib na lugar. Akala ko, sanay na ako sa gubat, sa lamig, sa dilim, sa mga hayop na bigla na lang sumusulpot. Pero hindi ako handa sa nakita ko noong isang survey sa bundok sa Quezon. Hapon pa lang, nung magsimula akong maglakad mag-isa para mag-check ng boundary markers sa kagubatan. Pero inabot ako ng dilim dahil medyo naligaw ako sa makapal na bahagi ng gubat.
Habang nag-iikot, napansin ko na unti-unting nawawala ang tunog ng kuliglig at mga ibon. Tahimik sobra. Maya-maya, may nadaanan akong lumang daan na halos natabunan na ng mga damo. Sinundan ko. Inisip ko na baka shortcut palabas. Pero imbis na daan palabas, napadpad ako sa isang maliit na clearing na may mga lumang puntod. Simenteryo. Pero nasa gitna ng gubat, wala sa mapa, wala rin sa tala ng barangay. Ang mga lapida gawa sa kahoy at bato. Karamihan wala ng pangalan. May ilan na nakahilig at yung iba parang bagong hukay lang. Nakapagtataka kasi kitang-kita ko yung lupa na parang sariwa pa. Habang iniikot ng flashlight ko yung paligid, bigla kong naramdaman na parang may nakatayo sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon. Wala. Pero yung mga puno sa gilid, parang may mga matang kumikislap na nakatingin sa akin. Naglakad ako pa atras, pero napansin ko may mga tao sa pagitan ng mga puntod. Nakatayo lang, mapuputla at parang may takip ang buong mukha ng puting tela. Wala silang ingay pero lahat sila nakaharap sa akin. Biglang umihip ang malamig na hangin at narinig ko ang mabagal na pag-usal ng mga salitang hindi ko maintindihan. Parang lumang dasal. Bago pa ako makagalaw, nagsimulang gumalaw yung mga tao, papalapit. Hindi ko na alam kung paano pero nakatakbo ako ng hindi lumilingon. Nang makalabas ako sa gubat kinabukasan, kinabukasan na. Sinabihan ako ng mga taga-barangay na wag akong babalik sa parte ng gubat na yun. May nagsabi na dati raw, may maliit na komunidad doon na tinamaan ng epidemya. Lahat sila doon inilibing. Pero may kwento na hanggang ngayon, nagbabantay pa rin sila. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Makmak, 35 years old. OFW dito sa Virginia, USA. Nagtatrabaho ako bilang janitor sa isang maliit na funeral home. Sa loob ng 2 taon, sanay na ako sa kabaong, lamay at kahit mga tahimik na sementeryo. Pero may isang gabi sa Arlington Cemetery na hindi ko makakalimutan habang buhay. Winter noon, Disyembre, at halos mag-aalas 8 na ng gabi. Malakas ang hangin at manipis ang pag na gumagapang sa lupa. Pinakiusapan ako ng amo ko na maghatid ng mga bulaklak sa isang puntod doon. Last minute request ng pamilya ng namayapa. Pagdating ko sa gate, halos walang tao. Ilang guard lang sa malayo pero walang masyadong ilaw sa mismong gitna ng sementeryo. Habang naglalakad ako, ramdam ko yung tunog ng hakbang ko ay parang kumakalampag sa tahimik na lugar. Mga hanay ng puting lapida ang nakapaligid. Pare-pareho ang sukat, parang walang katapusan. Habang papalapit ako sa puntod na tinutukoy sa papel, biglang may narinig akong mababang boses mula sa di kalayuan. Why are you here? Hindi malinaw, parang hinahampas ng hangin ang boses. Pero malakas ang dating sa tenga ko. Napalingon ako, pero wala akong makita. Nagpatuloy ako hanggang sa makita ko na ang lapida. Yumuko ako para ilapag ang bulaklak. Pero biglang may tumayo sa tabi ko. Lalaking naka-uniforme ng lumang sundalong Amerikano mula sa World War II. Kita ko ang medalya sa dibdib niya at kita rin na hindi siya solid. Parang usok na may hugis. You're not supposed to be here at night. Sabi niya, diretso sa mata ko. Hindi ako nakasagot. Nanigas lang ako sa kinatatayuan ko. Lumapit pa siya.
Halos isang dipa na lang ang layo at itinuro ang bulaklak sa puntod. "That's not the right grave." Pagtingin ko sa lapida, iba nga ang pangalan. Hindi tugma sa listahan ko. Nang bumalik ang tingin ko sa sundalo, mas malinaw ko na siyang nakita. Pero may butas ang helmet niya at may dugo na dumadaloy sa mukha niya. Naglakad siya papalayo ng mabagal, parang nagmamarcha, pero habang lumalayo siya, ramdam kong hinihila din ako ng paa ko para sumunod. Nasa kalahating distansya na ako nang biglang sumigaw siya. "Go back!" Parang natanggal ang bigat sa katawan ko at tumakbo ako palabas hanggang makarating sa kotse. Pagdating ko sa funeral home, sinabi ng isa kong kasamahan, "Kung sinundan mo siya, baka hanggang ngayon nandun ka pa rin sa gitna ng sementeryo." Hindi ako makapaniwala sa karanasan kong yun. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin yun makakalimutan kahit nakauwi na ako sa Pilipinas. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Ronaldo, 39 years old, OFW sa Middle East. Tuwing 2 taon lang ako nakakauwi sa Pilipinas, kaya tuwing bakasyon, sinusulit ko na ang oras sa pamilya at ilang matagal ng kaibigan. Isang gabi, inimbitahan ako ng kumpare kong si Alan na mag-inuman sa bahay niya sa may Novaliches. Dahil matagal ko na siyang hindi nakikita, pumayag ako. Medyo malayo ang bahay niya mula sa amin at para makarating, kailangan kong dumaan sa isang shortcut na sabi niya mas mabilis daw. "Diretso ka lang sa kalsadang yun, tapos tatawid ka sa Bagbag Cemetery. Maliwanag naman dun, may mga poste," sabi ni Alan sa tawag. 10:00 na ng gabi nang maglakad ako papunta sa kanya. Pagdating ko sa gate ng Bagbag Cemetery, may maliit na tricycle terminal sa gilid pero walang tao. Tahimik ang buong lugar at yung ilaw ng mga poste hindi patay. May liwanag pero madilim. Habang naglalakad ako sa gitna ng sementeryo, ramdam ko yung malamig na hangin na parang dumidikit sa balat. May ilang puntod na may kandila pa, marahil galing sa mga dumalaw kanina. Habang tumitingin ako sa paligid, napansin ko na parang may ilang lapida na bago, pero karamihan luma at may crack na. Mga 5 minuto na ako naglalakad nang mapansin ko na may babae sa may unahan. Nakaputing bestida, mahaba ang buhok at nakayuko sa isang puntod. Akala ko nung una, isa lang sa mga huling bisita na naiwan. Pero nakakapagtaka kasi sobrang late na. Kaya nilapitan ko para magtanong kung malapit na ba ang dulo ng sementeryo. Pero habang papalapit ako, napansin ko wala siyang anino kahit may ilaw ng poste sa likod niya. Biglang tumigil ang hangin. Kahit yapak ko, parang hindi ko na naririnig. "Ate, okay ka lang?" tanong ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Sobrang puti ng mukha niya at wala siyang mata. Purong butas na itim lang ang makikita. Ngumiti siya ng dahan-dahan at doon ko nakita na hanggang tenga ang punit ng bibig niya. Napalayo ako ng isang hakbang, pero mula sa gilid ng mata ko, napansin ko na may mga aninong gumagalaw sa gilid ng mga puntod. May ilan na nakaupo sa lapida, may ilan na nakatayo sa tabi ng mga nicho. Lahat nakatingin sa akin. Naglakad ako ng mabilis, pero habang lumalayo ako, ramdam kong may sumusunod sa likod ko. Hindi yapak ng tao, parang paghila ng tela sa lupa. Pagtingin ko sa bahagi ng sementeryo na walang ilaw, doon ko naramdaman ang malamig na hininga. Hindi ko na tinignan kung ano yun. Tumakbo lang ako hanggang makalabas sa kalsada. Pagdating ko sa bahay ni Alan, pawis na ako.
kahit malamig ang gabi. Nang marinig niya ang kwento ko, tumahimik lang siya at sabing, "Roland, hindi mo alam, dati may babae raw na pinatay at iniwan sa loob ng Bagbag Cemetery. Hanggang ngayon, nagpapakita siya, lalo na sa mga dumadaan mag-isa." Hindi na ako dumaan ulit doon. Kahit araw, iniiwasan ko na ang lugar na yon. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hindi ako madaling maniwala sa mga kababalaghan, pero may isang gabi na hanggang ngayon ayaw nang mawala sa isip ko. Ako nga pala si Rico, 32 years old, caretaker ng isang lumang sementeryo dito sa Iloilo. 6 na taon na ako nagbabantay dito, sanay na sa mga tahimik na gabi at kakaibang lamig na dala ng lugar. Pero isang gabi, may nangyaring hindi ko maipaliwanag. 2:00 ng madaling araw, nagra-rounds ako. Dala ang flashlight at maliit na itak para siguradong walang pasaway o magnanakaw ng mga gamit sa puntod. Malayo pa lang, napansin ko na may maliit na anino sa gitna ng sementeryo. Akala ko pusang ligaw lang, pero nung malapit na ako, nakita ko bata, mga 5 o 6 na taong gulang, nakaputing damit na sobrang luma, parang galing sa lumang litrato. Nakatayo lang siya sa gitna ng daan, walang reaksyon at nakatingin lang sa lupa. Tinawag ko, "Oy anak, anong ginagawa mo rito? Nasaan nanay mo?" Walang sagot. Lumapit ako paunti-unti, pero habang inaabot ko siya ng flashlight, bigla kong napansing wala siyang anino. Bumigat ang dibdib ko at bago pa ako makaatras, dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Sobrang putla ng mukha niya at parang walang mata. Puro itim lang ang butas ng mata niya. Naramdaman ko na lang na naninigas na ang mga tuhod ko at kahit gusto kong sumigaw, walang lumalabas na boses. Unti-unti siyang lumapit, pero hindi normal na ngiti. Umabot hanggang pisngi, parang punit. Tapos, bigla siyang lumapit ng mabilis. Hindi gumagalaw ang katawan. Ulo lang ang lumapit sa mukha ko. Pagkurap ko, wala na siya. Nasa harap na lang ako ng isang lumang puntod na may nakaukit na pangalan ng batang namatay noong 1978. Parehong-pareho ang itsura ng batang nakita ko. Kinabukasan, tinanong ko yung matandang groundskeeper na matagal na dito. Sabi niya lang, "Ay, nakita mo na pala si Nonoy. Huwag ka na magpapagabi ulit." Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.